Patuloy na isinusulong ng taong bayan na tuluyan ng itigil ang kontrobersyal na pork barrel ng pamahalaan. Nag-ugat ito nang madiskubre ang maanumalyang paggasto sa kaban ng bayan ng ilang mataas na opisyal ng gobyerno sa pamamagitan ng mga non-governmental organizations. Bukod dito, kino-question din ng ilang grupo ang paggamit sa pondo ng bansa sa pamamagitan ng Disbursement Acceleration Program o DAP. Nitong Sabado, August 23, sa pangunguna ng Abolish Pork Movement ay inilunsad ang People's Initiative Against Pork Barrel. Hangad nitong maisabatas ang Pork Abolition Act na tuluyan ng magtatanggal sa Priority Assistance Fund o PDAF, Disbursement Acceleration Program o DAP at iba pang kahalintulad nito. Nakapaloob rito na mahaharap sa parusa ang sinumang opisyal na lalabag sa naturang panukala. Ngunit bago maging batas ay mangangailangan muna ito ng 5.4 milyong lagda o 10% ng kabuang botante ng bansa. Nauna nang sinabi ng Malacanang na wala na ang PDAF at DAP dahil idineklara na itong unconstitutional ng Supreme Court. Sa kabila nito ay hindi pa rin kontento ang ilang militanteng grupo. Ayon kay Roman Polintan ng Bagong Alyansang Makabayan o Bayan Gitnang Luzon, mayroon umanong nagpapatunay na buhay pa rin ang DAP at PDAF. At ang sinasabi niya, wala ng DAP, PDAP. Pero malinaw doon sa dokumento na nakuha ni Congressman Tino, doon sa kanilang pag-uusap, na mayroon pang PDAP. Sa totoo lang, yung halos kalahati ng budget na 2.6 trillion pesos na national budget, halos ang kalahati nito ay PDAP o DAP ng Pangulo at siya ang may control. Hindi totoong nawala ito. Para umano mapuna ng milyong-milyong lagda, maglulunsad ang grupo ng kaparehong pagkilos sa rehiyon. Sa ngayon, sa Central Luzon, sa darating na 6 na Setyembre, magkakaroon din ng isang malakihang aktibidad. Dito, ipormal na ilo-launch itong pagpapapirma. Kung maaabot ang kinakailangang pirma mula sa taong bayan, ipapasa ito sa Commission on Elections o COMELEC para magsagawa ng referendum. Sa ating mga kababayan, yung inyo pong mahalagang pirma o lagda, yun po ang isang mahalagang pakikibaka na hinihiling natin sa ating mga kababayan na mainawaan ano po itong People's Initiative at lumagda sana. Umaasa ang Bayan CL na sa pamamagitan ng People's Initiative ay matutuldukan na ang matagal na korupsyong nararanasan sa bansa. At tingin ko, ang batas pong ito nalilikhain natin for the first time sa kasaysayan ng Pilipinas ng mamamayan ang gumawa ng batas para sa kanya. Siyang gumawa at para talaga sa kanya na maipagtatagumpay po. Ako si Lizelle Kayanan, alerto, listo sa pagbabalita.